Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan mang panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yung naganap po kahapon na September 21, lumabas po ang napakaraming Pilipino dito po sa Kamaynilaan. Ganun din po, no? Kung hindi po tayo nagkakamali ay may iba't iba rin pong mga grupo na nag-rally din diyan sa iba't ibang parte ng Pilipinas, 'no. So eto na po talaga yung, kumbaga hindi po 'to yung ano, hindi po 'to yung traditional na EDSA, 1 and 2, 'no. Ito po alam natin na medyo matagal 'tong laban na 'to, pero eventually ito po yung paglabas na ito sa Luneta, EDSA, Mindiola at iba pang lugar sa Pilipinas, Liwasang Bonifacio, 'no, ay, ano po 'to, ito po ay magreresulta eventually ng Sara Duterte presidency. Yan po ang pag-uusapan natin at mga balita po na naganap kahapon hanggang sa kasalukuyan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na magbibigay sa inyo ng katotohanan. Actually, nakalimutan ko yung sasabihin ko na may kinikilingan o may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Hindi po ako manghuhula, no? Pero ito po, ah, yung sinasabi ko po ay eventually, maaring, maaring sa madaling panahon or sa 2028, no? Pero wala na pong ligtas yan. Akala po na nakakarami, no? Yung pong lalo na po yung mga nagplano na ito na ang tanging kagustuhan sa buhay ay mailigtas sila, yung kanilang pamumulitika, mailigtas yung politics nila. Eh hindi po totoo yan, no? Babasahin po tignan po natin yung mga reaksyon muna ng mga tao at yung mga iba pa pong kaganapan. Ayan. Eto po, nako, eto naman si, ang paborito nating tokmol. Teka muna, 'di ko kasi na ipoporma, saglit lang, ayun. Eto po si, Richard Heyderian, ang dami pong tinex, 'no. Una pinagmamalaki niya yung, na ang buong pagpunta niya ro'n ay para mangantyaw lang po sa mga Duterte supporters o sa mga DDS. Sabi po ni Richard Heyderian, zero DDS. Oh, tignan niyo po, ganyan po sila kainutil magsuri. Kayo po nanood sa amin, nanood po sa mga Duterte supporters, nanood po sa mga Duterte vloggers. Talaga po bang walang Duterte na nagprotesta kahapon? In fact, tatlo po yung grupo ng Duterte na nagprotesta kahapon. Meron pong grupo ng mga Duterte supporters na naroon po sa may EDSA, tapat po ng, katabi po ng EDSA Shrine. Okay. Meron pong EDSA, ah, tabi naman o sa gate 4 po ng, Campo Aguinaldo. Meron pa po sa Liwasang Bonifacio. At marami pa po ang mga naligaw nagpunta ng Luneta. Tapos, ganito po ka-fake news itong si Richard Heyderian. Tapos sasabihin ngayon na zero DDS. Habang pinapakita niya yung grupo niya, yung grupo ng mga dilawan, kakamping, at ng mga abnoy, yung grupo ng mga abnoy na nasa EDSA Shrine at dito sa People Power Monument. Ganyan po sila ka-fake news. Wala raw silang nakitang DDS doon. Paano nyo makikita DDS hindi naman kayo nagpunta sa
Pugok talaga eh. Hindi nyo makikita yung mga DDS kasi hindi naman kayo nagpunta ron sa mga lugar ng mga DDS. Pero hindi po kami magbabalita ng ganyan dahil hindi naman po kami abnoy eh. Mga abnoy lang po magsasabi na walang DDS. Teka, mali yata yung ano ko. 'Di ba? Mga abnoy lang po. Ito pa sabi, Minjola rally is looking like DDS sabotage disowned. They do not represent legitimate anti-corruption forces. Okay. Yung sabotage daw po yung ginawa ng DDS sa Minjola. Hindi ko po maintindihan kung ano po yung ibig sabihin nila ni Richard Hayderian. Malamang ang pinatutungkulan nito yung mga kabataan na nanggulo, nanunog sa Sogo. Kawawa naman. Kawawa naman po yung mga travelers na nagpapahinga sa Sogo. Opo, kasi po ang Sogo, alam naman natin na desenteng lugar po yan, na dyan po pansamantalang humihimlay ang mga pagod katawan na mga nagbiyahe ng mga malalayo. Sino binibintang po nila yan ng mga Duterte supporters. Ogag talaga to si Hayderian eh. Di mo ba nakita yung flag niya mga yan? Ang flag nilang dala-dala yung mga buho, yung One Piece. At yung mga One Piece po, ako mismo nakita natin yan sa Luneta yan. Yung mga nagsunog po sa Ayala, yung mga ng bato po, nagsunog po ng mga motorsiklo, napursi na po natin yan. Yan po yung mga kabataang itiman, na yung bandila nila, One Piece, at nakita po riyan sa rally sa Luneta. Huwag nyo pong pagbibintangan na Duterte supporters yan mga yan. Maaring Duterte supporter yan, pero hindi po sila sa Duterte rally nagpunta kasi ang Duterte rally po malinaw. Marcos resign ang sinisigaw. Okay. Di ba? Mga vlogger na lang nagpe-fake newsan pa. DDS forces taking advantage, do not allow them to hijack the massive peaceful protest. Tayo parawan ng hijack. Meron po kaming mga sariling protesta at mapayapa po yung protesta ng mga Duterte supporters. Yung mga kakampi nyo yan, yung mga taga-Luneta. Ito pa po ang sinabi ni Richard Hayderian. As we warned repeatedly, there is a sabotage effort by opportunist forces. Yan. Tayo rin po ang pinatutungkulan yan. GMA 7. Ganda po ng sabi ng GMA. Over 100,000 marches went to Luneta Park and EDSA People Power Monument in two major September 21 rallies against corruption amid the ongoing investigation into the misuse of billions of pesos from flood control projects. Yan. So, GMA na po nagsabi na umabot po ng 100,000. 100,000 po ang rallyista. Ayon po sa GMA 7. Kita nyo naman, sila na mismo, napakarami na po nun. No? Okay. Badong, hindi naman mga Duterte yun. Bakit sinasabi mo na Duterte yan? Na makikinabang niyan si BP Sara eventually. Ayun nga po yun eh. Eventually, ang makikinabang po ng lahat ng yan, ito po lahat ay para sa paghanda ng ating pong presidency ni Sara Duterte. Okay. Ilan lang po sa mga ilan lang po wala na akong boses. Ang hirap magsalita ng pause. Ilan lang po
Excuse me po. Ilan lang po sa mga kaganapan yung gitgitan po diyan sa may malapit po sa may People Power Monument. Kasi po nung nakita nitong mga tukmol na mga dilawan, yung ating pong mga nagpoprotesta diyan na pro Duterte sa Camp Aguinaldo, sinigawan po na Sara resign daw. Kita niyo na mga ugok kayo. Yan po yung sinasabi natin, yung leader ng mga nagpoprotesta na yan, mas galit sila sa mga Duterte. Actually, napilitan lang po yan na magprotesta na kasi kayong taong bayan, yung mga taong bayan po, no? Sino ba ang oportunista talaga? Ang mga Duterte matagal na pong nagpoprotesta sa mga Marcos laban po sa korupsyon, no? Ang mga Duterte po, Duterte supporters, matagal na po na nagpoprotesta laban sa korupsyon ng mga Marcos. Oh. Tapos, eto pong mga to, kayo po ang tunay na oportunista. Nung nakita ninyo na yung mamamayan, yung mga artista, hindi na mapigilan yung sarili nila kasi nabulgar po eh. Nabulgar po yung mga katiwalian. Dito po sa mga interview nila Julius Babaw, 'di ba? Nakita nagauna nagalit yung mga social media ng mga nepo babies, nagalit po yung mga mamamayan, lalong-lalo na po yung mga celebrities. Alam niyo po kung bakit? Sila po kahit papano yung mga artista bago magkaroon ng mga channel na yan, mga mamahaling gamit, at least pinaghihirapan po ng mga celebrity. No? Kung magkaroon man po sila ng mga mamahaling gamit, galing po yun sa pawis nila. Tapos magpapakita po itong mga nepo babies ng napaka-aalwan. Yung mga anak po ng mga politiko, anak po ng mga kontraktor. Diyan po nagsimula na magwala yung taong bayan. Ngayon, nung etong mga dilawan at mga kakamping at mga makabayan, nakakampi ni Marcos, opo, alam na alam po natin nakakampi po sila ni Marcos. Kitang-kita po natin yan sa panawagan nila ng impeachment kay BP Sara. Alam na alam din po natin nakakampi ng mga Marcos yan dahil sila din po yung umaawat para po maimbestigahan itong pinsan ni Marcos. Oh. Pero wala po silang magagawa eh. Kinakailangan po, maski po si Pangulong Marcos, no? Kinakailangan niya maggalit-galitan dito sa korupsyon. Korupsyon na kagagawan din niya. Bakit po? Ipagpalagay na natin na santo si Marcos. Ipagpalagay na natin na walang pagnanakaw. Ipagpalagay na natin na hindi magnanakaw si Marcos. Ipagpalagay na natin na tapat, malinis. Walang dungis si Marcos. Panahon niya naman naganap tong mga nakawan. Panahon naman niya, etong mga magnanakaw sa gobyerno, kasabwat ng mga kontraktor, kasabwat ng mga taga-DPWH, panahon po niya na nalasa ng gusto. Bakit? No? Ipagpalagay na po natin na santo si Marcos, wala pong ninaka. Wala pong ninaka. Hindi po magnanakaw ang pamilya. Nakakasuka po. Ipagpalagay na natin na hindi magnanakaw ang pamilyang Marcos. Yung akpo na hinahayaan niya magnakaw yung kanyang pinsan, yung mga alipores ng kanyang pinsan, yung mga tao sa gobyerno niya mismo, 'di ba? Ay mas malala pa po yun kaysa sa kung totoong hindi sila magnanakaw.
Nakakasuka ang putya. O, di ba? Kaya po galit na po ang mamamayan. Ngayon, pag pinagpatuloy po ng mga dilawan at ng mga makabayan black, mga kakamping, yung pagkampi pa rin kay Marcos despite na galit na yung taong bayan, mabubura na po sila sa politika. Kaya po ayaw man nila, kinakailangan nilang mag-create ng protesta. Pati po yung mga simbahan, 'di ba matagal na natin sinisita yung mga simbahan, pati po yung mga malalaking universidad na pag-aari rin po ng mga pari. Matagal na natin sinisita yan. Sabi natin, bakit tahimik kayo sa pagnanakaw ng mga politiko? Bakit tahimik kayo sa garapalang pagnanakaw sa buwatan ng mga kontraktor politiko at ng mga taga-gobyerno? Oh. Napilitan rin po yung mga pari at madre. Bakit? Yung pag-aasta nila na anti-corruption sila kay Sara Duterte. Yung pag-aasta nila na ayaw nila sa corrupt dahil si Sara Duterte kaya gusto nilang ma-impeach si Sara Duterte. Papanagutin accountability kay Sara Duterte. Hindi po nila pwedeng itago yan habang kakampi nila si Marcos. Kaya po, kunwari, nanawagan sila ng anti-corruption. Pero alam nyo po, no? Alam nyo, habang naka-live kami sa Luneta, meron nagparinig sa akin sa likod. Kaya medyo nag-isip-isip na rin ako. Putya, marami-rami to. 3 lang kami ni PL dito. Habang pinapakita po namin, naghihintay kasi ako ng yung mga kabataang itim, yung mga one piece nga. Alam niyo po yung sinabi, yung sinigaw sa likod ko. Pag may narinig kami rito na sumigaw na bring him home, alam nyo na mangyayari sa inyo. Ginaganon po kami. Ibig sabihin, mas anti-Duterte pa yung mga rallyista niyan. Yung mga umatin po, tumaan lang dito sa mga Duterte groups. Ano sinabi? Sara Duterte resign daw. O, kita nyo? Yung mga pinuno po ng mga nagrarally na yan, walang kamalay-malay tong si Kabayong Vice Ganda at saka yung mga artista. Yung mga pinuno po ng mga nagrarally na yan, no? Ay ang panawagan po talaga nila anti-Duterte, hindi po talaga palabas lang po nila yung mga kunwari silang mga anti-corruption. Pero mas anti-Duterte pa po yan kaysa sa anti-corruption. Makikita nyo po sa panawagan po nila kung gaano kalembot yung panawagan ng anti-Duterte, anti-corruption kuno. Tignan natin, ito pong artistang ano bang pangalan nito artista na to? Ayan. Si Bianca Gonzales. Ano? Teka, baka mali ako. Bianca Gonzales Intal. Ayan. Please, wag na tayong makalimot this time. Itong laban na ito goes beyond today. Alam kong mahirap pagsabayin ang lahat ng ginagawa natin araw-araw sa bahay, pamilya, trabaho. Ayan. Tapos dadagdagan pa tong problema ng kurakot na opisyal. But let us not forget, their corruption affects how we live our lives every day. Mula sweldo, traffic, public transport, baha, eskwela, bilihin, gastusin. Everything is political. Let us continue to make our voice heard and hold them accountable. Ayan po ang sinabi ni Bianca Gonzales. Ang problema natin dyan, madam, no?
Accountable lang kayo na accountable eh. Ang ganda ng panawagan, alam ko po, biktima rin kayo. Hindi ko kayo kinakantsawan na mali yung mga panawagan nyo. Alam ko na kayo ay biktima rin ng mga nananawagan na iligtas yung nasa Malacanang. Hindi nyo alam eh, 'di ba? Pero tahasan ko ng sinasabi sa inyo, na yan pong panawagan ninyo ay wala pong kahulugan yan. Bakit? Yan po, yung mga umaten sa EDSA, marirealize po nila, teka nga pala, anti-corruption tayo ng anti-corruption. Kanino tayo nananawagan ng anti-corruption? Tignan po ninyo, Miss Bianca Gonzales, Intal. Tignan nyo yung panawagan ninyo kung totoo yung panawagan ninyo. O kung may kabuluhan yung panawagan nyo. Ni hindi nyo nga mapangalanan kung sino yung mga magnanakaw na gusto nyo singilin. Gusto nyong manigil ng mga corrupt officials. Pero ni hindi ninyo mapangalanan kung sino yung mga corrupt officials na gusto nyong singilin. Di po ba? Bakit walang nananawagan doon sa mga kagrupo ng Dilawan, Kakamping at Makabayan? Bakit hindi nila mabanggit yung mga kilala nating mga utak ng pagnanakaw? Samantalang yung mga Duterte, si BP Sara, matagal ng pinangalanan, yung may control ng budget, yan yung utak niyan. Si Martin at saka si Saldico. Bakit tong mga antatapang na kunwari antatapang nila Vice Ganda, no? Nananawagan ng kung ano-ano. Hindi lang po ang panawagan hindi lang po panawagan na makulong Mamatay pa Bakit hindi nila mapangalanan? Sino yung mga opisyal na yan? Tignan natin. Kung gusto mo magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Sabi ni Vice Ganda to nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. Hindi dahil idol ka namin, kundi dahil sinusweldohan ka namin at inaasahan namin. Natutuparin mo ang iniuutos naming mga employer mo. Antindi, no? Di ba? Antindi po ng sinasabi ni Vice Ganda Inuutusan ka namin, kami ang employer mo. Inuutusan ka namin na papanagutin mo, ikulong mo ang mga magnanakaw. Ang tanong, bakit hindi nyo mapangalanan yung mga magnanakaw na gustong ipakulong? So, ibig sabihin, lahat ng rally na yan, ang daming umatin, tama po, marami pong umatin, pero marirealize po nila, teka nga pala, ano pa nga pala yung pinaglaban natin? Ni hindi masabi ng mga lider-lidera nilang katulad nito ni Vice Ganda. Ni hindi nila masabi, kung sino yung papamanagutin nilang magnanakaw. Paano mo pa mananagutin yung takot kang pangalanan? Kaya lahat po yan, marirealize po ng mga tao yan, rally-rally tayo, ni hindi nga natin mabanggit kung sino yung ugat ng pagnanakaw na to. At makikita po nila, marirealize nila yung panawagan na to ni Vice Ganda. Ganito po actually ang panawagan ng mga umating dyan Papanagutin. Si Bongbong Marcos pa rin ang lulutas ng problema natin. So nakasalalay pa rin po kay Pangulong Marcos, ang gusto po nila si Bongbong Marcos pa rin po yung lulutas ng problema ng Pilipinas ngayon. Teka lang muna. Hindi ba siya ang dahilan? Hindi ba siya ang isa sa pangunahing problema ng Pilipinas? Hindi mo nyo ba naiintindahan yon mga artista? Na ginagamit lang kayo ng mga sinalihan yung grupo para kunwari meron silang ginagawa na pagtutol. Kunwari meron silang ginagawa para hindi sila magmukhang
Anti-Duterte lang talaga. Oh, ang gulo naman itong mga ng optics ko. Napa napakalikot. Bakit ba nangyari 'to? Ba't lumiit? Wish it. Tanggalin na nga muna natin. Focus ka na lang ba dun sa pagdakdak mo? At na nawawala ka pa sa porte. Okay. Sa madaling salita, na ipakita po natin na yung panawagan po ng mga artista na to, hindi po talaga nila alam kung paano po lulutasin. No? Na hindi po nila pinapanawagan na papanagutin talaga yung mga totoong magnanakaw. Hindi nga nila mapangalanan. Yun po. Kaya, Padong, sabi mo kanina, eventually, magiging pro Sara Duterte rin yan. Yes. Bakit? Bakit mo nasabi, Badong? Lahat sila umaasa rin kay Bongbong eh. Si BBM din ang gusto nilang lumutas ng problema ng pagnanakaw ngayon eh. Sa tingin ba ninyo, malulutas siya ni BBM hanggang 2028? Oh. Sa tingin nyo ba mapapakulong niya si Martin Romualdez at si Saldico? Yun na lang, wag na yung iba. Wag na yung sarili niya. Kasi nga, walang dungis eh. Ang mga Marcos ay hindi magnanakaw. Wala po silang ninakaw na salapi. Kaya po sila, ang sinasabihan ng mga dilawan, kakamping, makabayan black, makakaliwa, nalutasin itong problema na ito. Ipakulong mo. Employer ka namin, sabi ni Vice Ganda. Maging matapang na tayo, wag tayong matakot sa gobyerno. Sabi ni Vice Ganda, wag daw matakot sa gobyerno. Dahil empleyado natin sila. Susunod sila. Oh. So aasa ngayon, itong mga umatin sa mga rally nila, na si Marcos pala ang dapat lumutas niyan. Ano pong mangyayari sa mga napaatin nila? Marirealize nila na katulad ng unang 3 taon ni Marcos, wala rin pong mangyayari dahil hindi niya nga po kayang lutasin. In the first place, yung pamumuno niya nga po ang dahilan ng lahat kaya lumala ang korupsyon sa Pilipinas. So ano pong mangyayari sa mga supporter nila? Mawawalan po ng gana sa kanila yan. Hindi pala ito ang solusyon ng mga problema natin. Babahain pa rin sila. Patuloy pa rin magnanakaw yung mga tao kasi ang solusyon ni BBM sangkatutak na investigasyon, hoping na kada may sasabihin siya, o yan, nagtayo na ako. O katulad niyan, naisip ng mga tao, putya, yung tinayo mo, ni walang contempt power. So, suportahan namin yung panawagan na mag-contempt power. O, kaya hintayin namin yung batas ng ni Tito Soto para magkaroon ng pangil yung ICI. So, after 1 year, mapapasa yung batas ni Tito Soto, makikita natin, aba, may kulang pa pala yung batas ni Tito Soto. Ay mag-iimbestiga pa rin tayo haba. Walang katapusan na investigasyon lang ang solusyon ni BBM. Habang yung mga tunay na malalakihang magnanakaw, nasa Amerika na, nagpapagamot ng mga sakit na sana magkatotoong may sakit kayo. Sana times 10 ng mga sinasabi nyong sakit nyo, times 10 ang dumating sa buhay ninyo. Okay. Eto pa po. Ngayon si Tulfo, kilala niyo naman si Erwin Tulfo, di ba?
Matapos nilang awatin si Marcoleta, kumusta na nga pala? 1 linggo na naman na nakalipas. Pangalawang linggo na ngayon wala si Marcoleta. Ano na ang direksyon ni Ping Lacson? O, 'di ba? Tinanggal nyo si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Ano na ang direksyon ng Blue Ribbon Committee ngayon? Ping Lacson, kumusta na? Meron pa bang investigasyon? Wala na kaming nakikita. Wala. Teka nga pala. Oy, Kiko D. Ha? Na napakayabang mo na ikaw ang leader-lidera ng rally dyan sa Luneta. O, yung mga nagrally sa Luneta, nanunog sa Ayala. Nanunog ng mga motorsiklo ng nagpapahinga sa Sogo Hotel. Ano na? Nanunog. Oh. 'Di ba sabi ko sa iyo, hindi mo kayang kontrolin yang sinasabi mong ikaw ang leader? Matigas ulo mo eh. O ano na ngayon? Pinaghuhuli na ngayon. 17 yata, 17. Sa kasalukuyan, 17 na po ang Teka nga, lumalabas pa rin tong aking Sa kasalukuyan po, 17 na po yung nakulong sa mga nanunog. Ano na, Kiko D? O, di ba ikaw ang leader niyan? Kala mo, leader-lideran ka puta, tapos ngayon hindi ka magsasalita? Oh, yan ang sinasabi natin sa mga tukmol na to eh. O, eto naman po si Kiko. Pakinggan niyo po ang sinabi ni Kiko ha. Walang puwersang mas higit pa sa usapin ng politika pag ang taong bayan na mismo nanindigan, tumataya, kumikilos. Yan ang pinakamainam na safeguard sa buong pang-abuso. Putya kung ano-anong katarantaduan na naman mga pinagsasabi mo, Keiko. Ang gaganda na naman pakinggan yan, wala namang kahulugan. Walang puwersang masigit pa sa usapin ng politika pag ang tunay na taong bayan na mismo nanindigan, tumataya at kumikilos. Ikaw pala, Keiko, ang nanindigan, tumataya at kumikilos. Ikaw pala ang proponent ng sugalan eh. Tumataya. Ano yan, sugal? Kiko, kung ano-ano namang pinagsasabi mo, naninindigan, tumataya, scatter ba yung pinag-uusapan natin? Lintik kayong mga dilawan kayo. Kung ano-ano mga pinagsasabi nyo. Senador ka ng Pilipinas, nakikirali kayo. Lutasin nyo problema ng Pilipinas, hindi yung pati kayo nakikirali. Pinangalanan mo ba, Kiko? Inimbitahan nyo ba? Corruption ang pinag-uusapan. Senador ka ng Pilipinas. Lahat ng tao alam kung sino ang hari ng korupsyon sa Pilipinas ngayon. Huwag na nating sabihin ang pangalan. Anong ginawa mo bilang senador? Miyembro ka ng Blue Ribbon Committee. Minungkahi mo ba, Kiko, na imbitahin yung mga totoong magnanakaw? Teka lang, bakit ba hindi nawala-wala yung Kiko, tanong ko sa'yo, iimbitahan nyo ba sa Senado yung sinasabi mo magnanakaw? Senador ka ng Pilipinas, hindi ka rallyista. Nasa rally ka. Pwede mo namang lutasin. Yung mga nagrarally, wala silang power, kaya sila nagrarally. Kaya kami nagrarally, kasama na ako. Wala naman akong power eh. Para imbestigahan yung mga magnanakaw. Ni hindi mo nga mapangalanan, ni hindi nyo nga maimbita si Martin. Si Saldico. Yung mga binanggit ng Diskaya na 17 congressman. Hindi nyo nga maimbitahan eh. Tapos sumisigaw ka ng
manindigan, tumaya at kumilos. Ano yan? Scatter, tumataya? Mga buwang kayo. Dapat sinabi mo, iboto nyo akong senador at wala akong gagawin pag nanalo ako. Hindi ko lulutasin ang problema nyo. Sasamahan ko kayong mag-rally. Kaya namin kayo binoto para wala na kaming irarally. Lulutasin ninyo yung mga ipinagrarally ng mga mamamayang Pilipino. Ano ba yung nirarally namin dyan? Corruption. May Blue Ribbon Committee ka, Kiko. Mas pinili mo pa, Kiko, na mag-rally kaysa mag-Blue Ribbon? Ayan ka, oh. Ayan kang engot ka, oh. Taas kamao ka pa. Lutasin niyo yung problema namin, kaya nga kayo senador, eh. Nakikirali ka lang. Putya, mga engot talaga itong mga dilawan na to. Tanong, kaya ba ni Kiko? Kaya. Sabihin niya, imbitahan natin yung sinasabi ng mga kasabwat ng mga kongresista. O kaya yung mga sinabi ni ano na lang, sinabi ni Diskaya na mga pinagbigyan niya ng pera para sa kay Martin at kay Saldico. May sinasabi, ayaw niyong ipurso sa Senado. Diba? O yan yung sinasabi natin, eh. Okay. Ito po, balita po sa The Manila Times. Sabi po ni Senator Erwin Tolfu. Tignan nyo naman, ha. Sabi po ni Senator Erwin Tolfu, called on contractor Pacifico Curly Diskaya, Sara Diskaya, and dismiss Bulacan Engineer Henry Alcantara to testify before the Independent Commission for Infrastructure investigating flood control. O bakit po kayo biglang nanawagan, no? Na mag-testify si Diskaya. Isa pa tong senador na to, eh. Hindi ba sabi nyo, kaya nakakulong si Diskaya ngayon sinungaling? O bakit nyo ngayon hinihikayat si Diskaya na mag-testify sa ICI? Akala ko ba sinungaling siya? Akala ko ba kaya siya nyo pinakulong dahil kinontempt dahil nagsisinungaling? Tapos aasa rin pala kayo kay Diskaya para magkaroon po ng, nakita nyo kasi galit yung mga tao, eh. Para pala matukoy yung mga magnanakaw, si Diskaya rin po ang inyong aasahan. Anong klaseng mga utak meron kayo? Pinakulong nyo si Diskaya, umaten sa rally nyo, sabi, sa rally tuloy, sa Blue Ribbon Committee, sabi nyo, kaya pinakulong, kaya kinontempt at nakakulong dahil hindi nagsasabi ng totoo. Ngayong nakita nyo, nagwawala na yung mga Pilipino. Gusto ng mga Pilipino na may managot na mga corrupt officials. Wala naman kayong ang gusto nyo naman sa Blue Ribbon, sa totoo lang, palusutin yung mga magnanakaw. Gusto nyong palusutin, kaya nyo nga tinanggal si Marcoleta, eh. Kung si Marcoleta pa nariyan, kilala na ng mga tao ngayon. Yung mga totoong magnanakaw. Sabi ng karamihan, kung saan ka magkapera, andun ka lang. Opo, dito po ako sa Duterte nagkakapera, kaya sa Duterte po ako. Oh, masaya na kayo? Chin Yuan?
Ako, tapat ako eh.